Alam mo, may mga tao talagang hindi sobrang excited kapag birthday nila. Hindi sila yung tipong maingay, nagpa-party o nagpapahanda. Minsan nga parang wala lang. Walang post, walang celebration, tahimik lang. Pero baka hindi mo alam, may malalim palang dahilan kung bakit ganun sila. At kung isa ka sa kanila, baka oras na para maintindihan mo kung bakit. Ang mga taong tahimik sa birthday ay hindi malamig, marunong lang mag-reflect. Hindi ibig sabihin na ayaw nila sa saya. Hindi rin ibig sabihin na malungkot sila. Ang totoo, marunong lang silang huminto sandali. Habang ang iba busy sa paghahanda, sila naman, tahimik lang sa isang sulok, iniisip kung gaano nakalayo ang narating nila sa buhay. Hindi nila hinahanap yung bonggang regalo. Mas gusto nila yung regalo ng katahimikan, yung sandaling walang pressure, walang ingay, walang expectations. Kasi minsan bro, nakakapagod din magpanggap na, okay, kapag sa totoo lang, gusto mo lang maging payapa. Hindi sila nagpapasikat, marunong lang magpasalamat ng tahimik. May mga tao kapag birthday, gusto nila maraming bumati, maraming likes, maraming papansin. Pero itong mga tahimik na tao, hindi sila ganun. Hindi nila hinahanap ang validation ng iba. Para sa kanila, ang simpleng salamat sa sarili ay sapat na. Sapat na nabuhay pa sila, na may nakakain, na may mahal sila at minamahal din nila. They know life is short. At bawat taon na dumarating, hindi nila sinusukat sa dami ng handa o bisita. Sinusukat nila sa dami ng lessons na natutunan nila. That's stoicism in action, ang kalmado sa gitna ng ingay ng mundo. Ang marunong tumingin sa loob kaysa sa labas. Ang birthday para sa kanila ay hindi pagdiriwang, kundi paalala. Para sa mga ganitong tao, ang birthday ay hindi lang happy day. Ito ay reminder day. Paalala kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Kung ilang beses na silang nabigo, pero bumangon pa rin. Habang ang iba nagbibilang ng taon, sila naman nagbibilang ng pagkakataong lumago. Kaya minsan, hindi sila excited kasi naiintindihan nila na bawat taon may kapalit na responsibilidad, may bagong hamon, at may bagong laban sa loob ng sarili nila. Ang mga tahimik sa birthday ay madalas marunong magmahal. Mapapansin mo, sila yung mga taong hindi humihingi ng regalo, pero sila rin yung unang nagbibigay kapag birthday ng iba. Tahimik sila, pero maalalahanin. Hindi sila showy, pero sincere. Kapag binati mo sila, simple lang sagot nila, salamat. Pero sa loob-loob nila, ramdam nila ang appreciation mo. Hindi lang nila kailangan i-post o ipagyabang, kasi sa puso nila, alam nilang hindi sa post nasusukat ang halaga ng buhay, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang simpleng sandali. Ang tunay na stoicism sa birthday. Kung iisipin mo bro, ang ganitong pananaw, ito yung modernong anyo ng stoicism. Ang kakayahang maging masaya kahit walang handa. Ang kakayahang tumingin sa sarili at magpasalamat kahit walang ibang tao sa paligid. Kasi sa totoo lang, ang stoic hindi nangangailangan ng labis para maging payapa. Hindi siya tumatakas sa mundo, natututo lang siyang maging kalmado sa gitna ng gulo. Kaya kung isa ka sa mga taong tahimik lang tuwing birthday mo, huwag mong isipin na kakaiba ka. Ang totoo, mas malalim ka lang mag-isip. You're not cold, you're just calm. You're not sad, you're just grateful. At higit sa lahat, marunong ka ng pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili. Kapayapaan, pagmamahal,
at karunungan. Kasi gaya ng sabi ng Stoicism, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat sapat na nakontrolado mo ang sarili mo. Kung gusto mong matutong mabuhay ng may katahimikan at karunungan, mag-subscribe ka sa Stoicism in Tagalog. Dito, matututunan mong hindi kailangan ng mundo para maramdaman mong buhay ka.